Mga kabayan, dahil sa iba't ibang kontrobersyal at isyu na hinaharap ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon, kasama ang kanyang gabinete, partikular si House Speaker Martin Romualdez at DOJ Secretary Boying Rimulya, isinisigaw ng ating mga kababayan ang pagbabalik ng mga Duterte sa pwesto, partikular si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak, at kasalukuyang Vice President ng ating bansa na si Inday Sara Duterte. Ayon sa dating legal counsel ni former President Duterte na si Attorney Salvador Panelo, wala siyang ibang nakikita at posibleng mamuno sa bansa kundi ang mag-amang Duterte. Ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang mag-ama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente naman. Samantala, agad namang nagbigay ng pahayag si Vice President Inday Sara Duterte at sinabing wala naman silang napapag-usapan ng kanyang ama patungkol sa politika, partikular ang planong pagtatandem nila sa pinakamataas na posisyon sa darating na 2028 eleksyon. Palabas po tayo ng statement, kamakailan lang, sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Ganun po talaga yung relationship namin before 2016, bago pa man siya naging Pangulo. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi naman sila gaanong ka-close ng kanyang ama simula pa noong 2016 at nanalong Pangulo si Duterte. Nung naging Pangulo na siya, hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin ni former President Rodrigo Duterte. Hindi kami nag-uusap ng politika kapag kami ay nagkakasama. Lagi yung mga concerns ng kanya-kanyang pamilya, yun yung napapag-usapan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sino sa tingin mo ang may posibilidad at may kakayahan na mamuno sa ating bansa sa darating na 2028 presidential election? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa naganap na laban kasama ang Bayan Prayer Rally, ipinahayag ng isang dating opisyal ng palasyo ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman, hirit ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa taong bayan sa susunod na eleksyon sa 2028. Ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang mag-ama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente naman. Nilinaw naman ni VP Duterte na hindi nila napag-uusapan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anumang issue tungkol sa politika. Palabas po tayo ng statement, kamakailan lang, sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Ganun po talaga yung relationship namin before 2016, bago pa man siya naging Pangulo. Nung naging Pangulo na siya, hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin ni former President Rodrigo Duterte. Hindi kami nag-uusap ng politika kapag kami ay nagkakasama. Lagi yung mga concerns ng kanya-kanyang pamilya, yun yung napapag-usapan. Kagabi, Ella, ay bumiyahe at nakabalik na ring Pilipinas si VP at DepEd Secretary Sara Duterte. Ngayon ay humihingi pa tayo ng impormasyon sa mga susunod na lakad ng pangalawang Pangulo. Ayan muna ang update dito sa Cambodia. Balik sa'yo, Ella. Wala kayong maipagmalaking proyekto, sisiraan nyo na lang yung mga Duterte. Tuwing merong makikitang problema, kinantsawan ng Coldplay. Ito ang pinaka-traffic sa buong mundo. Worst na traffic, sabi ng Coldplay. Naku! Naglabasan kinabukasan yung mga sinabi raw ni Duterte. Within 10 months, wala nang problema sa EDSA. Ganun. Hindi pala natapos ni Duterte ang problema. 2024 ngayon eh. Si Duterte hanggang 2022 lang eh. Yan lang ang sasabihin nyo, hindi natapos ni Duterte. Lahat, hindi natatapos ang problema. Ang problema, utot nyo.
Ang problema, paano nyo lulutasin? Di ba? Paano nyo lulutasin yung mga problema, hindi yung isisisi nyo lang. Dilaw na dilaw moves yan eh. Si Cory Aquino, walang ginawa, 6 years. Anong ginawa niya? Sinisi niya kay Marcos Sr. Kasi 20 years na yung ginawa ka ni Marcos Sr. Kaya bagsak ang Pilipinas. Ano pong gagawin nyo bilang presidente? Wala akong magagawa kasi 20 years na ano yan. Ganyan din ba katwiran ngayon ni Dayo Jr.? Wala siya magawa o nasisira dahil sa mga katulad mo, Abi? Ayan, napapaniwala kayo. Malapit nang hulihin, sabi ni Trillanes. Bago maghuli, ang hirap, no? Ang hirap kausap ng mga hindi nyo kalibel. Yung level nila, pangarap lang eh. Panay pangarap, 1 million pa bahay, 20 pesos bigas. Ay, wala namang ganyan. Paano, nasa na, nakailang milyon na ng pabahay? 2 taon na, nakailang milyon na. Wala pang 100,000. Wala pang 100,000? Asa na yung 1 million per year? Pangarap lang naman yun. Hindi naman pinangako yun. Ganyan. Tapos, kaya ngayon, nangangarap sila, yung amo mo, mahuhuli na. Mahuhuli nyo si Duterte? Talaga? Trillanes, kawawa naman. Kawawa naman, naniniwala kay Trillanes. Hanggang ngayon, naniniwala kay Trillanes na mahuhuli si Duterte. Hindi na ako magano. Wala pang awarat to pares eh. Kayo naman, nagpapapaniwala kayo. Unahin pa ba na ICC yan? Putang dami nilang problema sa tunay na gera. may mga totoong gera. No? Hindi po yung war on drugs. Yung war on drugs, problema natin niya internal. At maganda po ang kinalabasan niyan. Huwag nyo kaming bubulahin na masama ang kinalabasan ng war on drugs. Katarantaduhan yan. Lahat ng tao aprobado ang hindi naman lahat kasi kayo nga yun eh. Kayo nga hindi nag-a-aproba eh. Pero nakinabang kayo sa war on drugs. Aminin nyo. Di ba? Aminin yan. Okay, ang point ko, no, Mike Abe, kung may nakitang problema ngayon, may inchik, bakit nyo itinuloy? kung yung ginawa ni Duterte sa kanyang panunungkulan, kanya yun. Sagot niya yun. Wala siyang sinisi na dating gobyerno. Si Pinoy kasi. Umupo si Duterte bilang presidente, alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niyang lutasin ang kanyang problema. Anong problema ng bansa natin? Bagsak, sagana sa korupsyon. Malapit na tayo maging narco-politics. Yan yung bukang bibig ni Duterte. Narco-politics na, malapit na tayo mapunta sa narco-politics. Laganap ang korupsyon, no? Tapos hindi pumapasok, walang pumapasok ng mga foreign investment sa atin. Kaya ano ang naging proyekto ni Duterte? Ano ang naging proyekto? War on drugs, war on criminality, war on corruption. Panay gera. Ano naging resulta niyan? At saka syempre, ang importante sa lahat, friends to all, enemies to none. Friends to all, enemies to none. Napakaganda. Kaibigan natin ang lahat. O ngayon, bumalik tayo sa friends to one. Hindi niya tinuloy. Sabi ni BBM, itutuloy ko, continuity. Hindi tinuloy. Tapos isisihin nyo, yung dating Pangulo sa... Mali naman yata yun. May nakikita kayong problema. Chocolate Hills, tinayuan na resort. Kasalanan ni Duterte yan. Ngayon tinayo. Kasalanan pa rin ni Duterte. Alam niyo ba kung kaya panahon ni Duterte yan? Pinabuwag yan. Bakit? May karanasan na tayo yan. Nakita ni Duterte yung Boracay. Anak ng pupa, bakit nyo tinayuan yung dagat? Inyo ba yan? Pinabuwag. Ang kalaban ni Duterte doon, mga bilyonaryo. Hindi tinanong, hindi kinwestiyon, wala kayong narinig kay Duterte na
kailan na itayo to, sino nagbigay sa inyo ng permit, etc. etc. Wala yan. Wala yang sino nag-issue ng permit, sinong presidente nag-issue ng permit, sinong presidente may kagagawan, sino. Ako presidente ngayon, nakita ko malito, buwagin nyo yan. Binuwag. May nakaangal ba? Gumanda Boracay.